Sa ibang balita, kasabay po ng pahayag ng Pag-asa na apektado na ng El Nino ang Pilipinas, biglang umulan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila. At bagamat madalas iugnay ang El Nino sa tagtuyot, ay maaari rin daw itong magdulot ng mas mababagsik na bagyo. At nakatutok si Maki Pulido. Biglang buhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang lalawigan kaninang hapon. Nataon naman kanina ay inanunsyo ng Pag-asa, apektado na ng El Nino ang bansa. Kaya mas matindi raw ngayon ang magiging tag-init. Bahagya na nga raw bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam dahil mas kaunti na ang bumuhos na ulan nitong Pebrero. Kahapon, 201.52. Ngayon, 201.21. So there is a deviation na parang 0.31. Nag-dip siya ng 0.3 meters. Ang El Nino ay ang pagtaas ng surface temperature ng dagat na nakakaapekto sa panahon. Bagamat karaniwang iniuugnay sa panahon ng tagtuyot ang El Nino, nagdudulot din ito ng malakas na bagyo at matinding pag-ulan. Pero umaasa ang Pag-asa, balik normal na ang buhos ng ulan pagdating sa Mayo. Kaya kahit daw bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam kung saan nagmumula ang tubig ng Metro Manila, hindi ito aabot sa critical level na 160 meters. So ngayon, inaasahan natin sa isang buwan magbabawas ng 0.9 meters. So nakikita natin sa graph ko ni na Anthony, pagdating ng May, uulan na. Yung kulay gray na yan, normal rainfall na yan. So wala tayong kakabahala sa COVID-19. Pagtiyak din ng National Water Resources Board, walang magiging pagkukulang ng tubig sa Metro Manila sa 2015 sa kabila ng banta ng mild El Nino. Hanggang June, may sapat tayong supply, pero kung nag-extend dyan, kung galing natin pagtipid, para naman kung magtuloy-tuloy ito, hindi ganun katindi ang magiging negatibong epekto niya sa atin. Handa rin daw sila sa contingency measures tulad ng cloud seeding at pagkontrol sa supply ng tubig para sa irigasyon. Pero di tulad sa Metro Manila, sa Cebu City, sunod-sunod ang water interruption nitong nakaraang linggo. Umabot na kasi sa critical level ang tubig sa Buhisan Dam dahil sa matinding init ng panahon. In our own kanang production, we define it as critical level, pero we would like to assure our consumers nga dili gud maapektuhan ang ilang supply even if mudugay ang atong dry season. Sa Daraga Albay naman, sobrang init ng panahon din ang sinisisi sa pagkasunog ng damuhan sa bahagi ng paanan ng Bulkang Mayon. Sabi ng Pag-asa, mild El Nino lang ang mararanasan. Pero dahil mas mainit ang karagatan dulot ng El Nino, posibleng mas maging mabagsik ang mga bagyo kung panahon na ng habagat. The country could still experience normal number of tropical cyclones this year. However, El Nino may cause the behavior of tropical cyclones to become erratic, affecting its track and intensity. Kaya nang mapansin na raw ng Pag-asa noong nakaraang taon ang posibilidad na magka-El Nino, inumpisahan na nila ang koordinasyon sa Department of Agriculture at iba pang ahensya para sa paghahanda. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.